Today we're heading out on an epic overlanding trip sa Nueva Ecija, riding the all-new next generation Ford Ranger Raptor. Total distance of this trip from NLEX Balintawak is approximately 207 kilometers. Kasama natin ang mga kapwa natin enthusiasts from NGRP para sa isang incredible journey na ito. Taking around 4 hours to drive, going sa ating first destination. The Ranger Raptor and the Ranger Wildtrak 4x4 both comes with a 2.0 bi-turbo diesel engine paired with a 10-speed automatic transmission. Meanwhile, the other variants are equipped with a 2.0 single turbo diesel engine. What's interesting now is the base model XL, which also offers a 4x4 option with a 6-speed manual transmission. This overlanding trip will span nearly 4 days at pupunta tayo sa dalawang napakagandang campsite dito sa norte. As we go further on our journey, we truly experience what Ford has to offer. Ramdam mo yung comfort and power, giving us a smooth ride and minimizes the usual strain of driving long distances. Yung 4x4 features nito ay talaga namang impressive, lalo na dahil meron itong multiple terrain modes na pwedeng pagpilian. Talagang pinadali nito ang pagdadrive sa ganitong klase ng daan. Lalo na't upgraded na din ang ating wheelset with the Method Bead Grip Rims and Nitto Tires Ridge Grappler. Nagbigay talaga ito ng additional grip and control whether you're driving on-road or off-road. With these upgrades, the vehicle is even more enjoyable to drive. Almost 4 in the afternoon when we arrived at the campsite. Sakto lang para mag-set up ng camp at enjoy ang day 1 namin dito. With the perfect God-given weather, excited ang lahat, lalo na't karamihan sa amin ay first time mag-camp dito. And yes, the 360-degree view is really breathtaking. What we have here is the basic overland setup, not the usual modified rigs tulad ni Looper. For me, ito yung ideal for the starters. After setting up, yung iba nag-take time to rest, while others started prepping for dinner. Pag camping, madalas ako mag-prepare ng pre-cooked meal. Yun yung kinakain namin pagdating sa campsite para iinit na lang. Then ingredients like garlic, onions, naka-chop na din yan sa bahay pa lang. It saves time and space sa fridge or sa cooler.
Specialty kayo yun. Ano talaga? Inisigal. It's our day 2 here at Gabaldon, Nueva Ecija. Nandito tayo ngayon sa Uncle Mike's. And time check by G-Shock, it's 7:23 in the morning. In preparation for this overlanding trip with NGRP, pinahiram tayo ni Ford ng isang Ford Ranger Raptor. So after Ford, dinala namin ito sa Overland Kings. So nilagyan to ng mammoth na rooftop tent and mammoth na awning para magamit natin for this overlanding trip. And after that, we head straight papuntang Concept 1. Of course, in-upgrade na rin natin ang ating wheelset. Siyempre, Nito Ridge Grappler. Meron tayo ditong method na MR319. Nag-upgrade tayo to 285/70/17, 17/8.5. So, napakagandang rims. As you can see, ito yan. So, very basic kasi ano to RTT and awning lang. And wheelset lang yung aming upgrade. So, lahat ng gamit namin, we put it sa box, then niload lang namin sa likod. Buti na lang very spacious yung bed nitong Ford Ranger Raptor. So nagkasya lahat ng gamit namin. Then minit na namin yung NGRP. So nagkita-kita kami, kung di ako nagkakamali, along Tarlac na. Then napakaganda at napakasinik ng daan going here. Huminto rin kami sa Calabasa River. Picture-picture ng konti. Napakaganda ng lugar. Bandang October pwede na overnight stay sa Calabasa River, but in the meantime hindi pa daw pwede. Malapit lang yun dito sa Uncle Mike's. It's around 45 minutes away from here. If you're going here, magandang stop yun. Pwede kayo mag-lunch doon. So from Calabasa River to Uncle Mike's, medyo may konting off-road kayong madadaanan going up. So 4x2 capable naman siya as long as hindi lang downpouring ang ulan, kasi talagang pag umuulan medyo magiging challenging at madulas kasi it's a combination of rocks and mud. So medyo uneven talaga yung daan, kaya magiging challenging. But lahat kami yesterday, wala kami naging problema kasi very good weather yung binigay sa atin. So thank you again, Papa G. Napakaganda ng weather since yesterday until today. Sana tuloy-tuloy ito hanggang ma-reach natin yung ating second campsite. So yesterday pagdating namin dito, nag-take time lang kami, nag-relax lang kami. Kanya-kanyang setup ng camp. Kumbaga, for me, I can call it na lazy day was yesterday. Talagang chill lang, walang kahit anong pressure, kanya-kanyang time kung anong oras magluluto, kung anong mga niluluto, preparation. Siyempre kasi usually pag ganitong mga overlanding trip, usually a day before pagod ka in preparation, at the same time paaga kang gigising, so medyo kulang ka sa tulog, marami ka hapon nagpahinga, kumain, at napakaganda kasi ng lugar, talagang inviting siya to rest. Katulad ngayon, napakatahimik, may enjoy mo yung silent, chill, relax vibe na gusto mo. Yun ang makukuha mo dito sa Uncle Mike's Gabaldon, Nueva Ecija. Ngayon pa lang masasabi ko na nababalik kami dito kasi napakaganda. Mag-enjoy yung family nyo dito, mga barkada, friends, mag-enjoy. Napakaganda ng lugar, lalo na kahapon. Ngayon ko lang nalaman may pool na pala dito. So thank you again Sir Mike. Pinatry niya sa atin yung pool. After the preparation, nag-relax lang ang lahat, getting to know each other, kasi yung mga kasama natin dito, ibang first time nila mag-meet. So thank you again NGRP, especially to the admins, si JB, si Crazy, si Victoria. Thank you sa inyo guys, kay Dennis for inviting us at makasama dito sa inyong napakagandang overlanding trip. Today, meron yata sila mga pre-prepare na itinerary. So, may program sila today. Abangan natin yon.
But in the meantime, magluluto muna kami ng breakfast kasi gising na si Mami, siya malamang gutom na yun. Today din natin gagawin yung walk around tour sa buong campsite. Papakita namin yung amenities, yung features nito. So isa pang maganda dito sa mga working campers, may signal dito, but you can also bring your Starlink. Pero may signal dito, nakakapag-upload ka. So yun, magluto lang ako ng breakfast tapos babalikan namin kayo. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami. It's 1:18 in the afternoon and mag-iikot lang tayo saglit. Check out lang natin kasi may naamoy kaming may niluluto doon dito kay Crazy. So ito yung parang ano nila, Conrad style. Conrad Shangri-La style ng camping. Diyan mo, ang ganda. You know? Grabe naman yan. Buffet yan. Ano naman? Seafood, oh, seafood. Seafood, tsaka Tonkatsu. Dali. Oh, say hi there. Hi sa mga kamag-anak ko sa Cagayan de Oro. Yung anak ko. Talagang pang 3 days, 2 nights tong lugar na to. Or more. Pagdating ng hapon, nakakwentuhan ko si Sir Mike, the owner of Uncle Mike's campsite, and he shared the inspiration kung paano ito naging campsite. It all started during the pandemic, kung kailan halos walang mapagkaabalahan ang lahat, so he decided to develop this 1 hectare into a campsite. Ang maganda sa lugar na ito ay exclusive ito sa mga nag-book na camper. Meaning, kung solo rig ka lang, yung buong lugar ay para sa'yo lang. At kung big group naman kayo lang din ang gagamit at wala nang ibang papapasuking campers. Sabi niya, it's one way of making you feel more secure and safe. Alright, so itutour muna namin kayo dito sa Uncle Mike's. Simulan natin yan dito sa rig natin. So again, we have here the next gen Ranger Raptor. It's the 2024. Up top, we have the Mammoth RTT and on the side, meron tayo ditong Mammoth na retractable awning. Tumabingi lang yan dahil sa lakas ng hangin. Then dito sa likod, meron tayong 53 liter na may Coolman. Then EcoFlow na solar panel. At meron din tayo ditong EcoFlow na power station. Then, meron din kami ditong prepare na picnic table. No, dito to sa Uncle Mike's. Yan, si Mami She. Kasama yung kanyang mga other mommies. So, dito sa Uncle Mike's, meron sila ditong 2 picnic table. Meron sila ditong mga picnic area. Actually, nagkalat yan dito sa buong area. From the gate, mapapansin nyo, pa-L yung shape niya. Ito yung medyo pa-down slope. Which is, ito yung parang New Zealand ang peg. So, dyan maganda mag picture-picture, very Instagrammable. And on the other side naman, doon yung pool. So, dito muna tayo, silipin lang natin yung mga nagagandahang rigs dito. Iba-iba sila ng setup eh. Pero, ang common is the RTTs. Pero mamaya, may mga ground tent din, papakita ko sa inyo. So, dito meron tayong, I think it's a wild track. So, this one is a 2024 Wild Track. So, kasama natin dito si Dirty Driver, yung kanyang wife at yung kanyang rig. Yan, yung meron din sila ditong awning tent. Anong awning to, boss? ARB. ARB base rack, ARB Esperance. Yan yung kanilang setup. Meron din sila ditong nature hike na tarp. So, dito naman tayo. Ito yung isa sa pinaka-wild na build dito. Ayan na, mga mommies. Tignan mo yung view, di ba? Ang ganda. So, up top, meron siyang iCamper na RTT. Ayan. Ayan po yung may-ari.
Yung napakagandang babae nakakulay blue, katabi ni Kamahalan. Tapos naka-exoshell na awning tent. Parehas yan dun sa Project Looper natin. So tignan nyo yung napaka-poging Raptor na to. Naka-PPF kaya napaka-kintab. Okay? Meron siyang mga front runner boxes. Ito nga pala si Nixon. Almost same to ng build ng ating Looper. Meron siyang coffee machine. Meron siyang speaker na JBL. Tapos up top meron siya ditong front runner na base rack. Sa likod, katulad nung ating pull-out kitchen drawer. Meron din sila nun. Naka-smart cap na canopy. That's it. So punta naman tayo dun sa mga naka-grounded. So ito na yung other side ng campsite. Kanina galing tayo dun sa pababa. Para nga siyang pa letter L. So nandito na tayo ngayon. Ito yung mas malapit sa gate. Yung mga naka-camp dito mahilig sa itim. So ito yung kay JV. Naka-ground tent siya. I think 2 bedroom to eh. 2 bedroom. Dito sila ni Johnny. Yan. Bedroom 1, maluwag na maluwag. And dito sa kabila, bedroom 2. Yan. Then dito sa kabila naman, yung ating friend na may sariling brand ng RTT tsaka awning. Zenith. So ito siya, si Dennis. Ba't may AirTag yung pusa mo? Kasi nawala kanina. Kasi nawala na siya. Natagpuan lang yan, mga kalating araw nawala yan. Brother, ito yung dinevelop mong awning. Yes, correct. 270 na meron siyang walls. So abangan nyo to. Matagal pa to. Mga 15 years. Inaayos pa niya eh. Malapit na. Tapos yun yung kanyang RTT. Ikutan natin dito. Siyempre, may Coolman. So ito yung 69 liter. Ito yung medyo mas extreme to. Ito, pang matagalan to guys. Ayan. Ang dami niyang supply. Grabe. Pang 5 days talaga. Ito yung kanyang RTT. Actually, ano siya? Mukhang inspired siya sa iCamper. Kung titignan mo. Tama ba, brother? Yes, Brad. Same style ng pagtiklop. Yes. May mga onting differences lang, but yeah, the idea the same. Yung housing lang niya, no? Diba? Aluminum. All aluminum. Okay. So medyo magaang. Telescopic na ladder. Doon naman tayo sa kinainan natin ng brunch. Napakasarap ng araw. Dito naman tayo, meron sila ditong Ford Ranger Raptor na white. Ito yung kila Crazy. So ito naman yung kanilang setup. Sa akin, hindi siya Shangri-La. Para siyang Africa. Alam mo yun? Talagang, yan daming tour boxes Ito, papakita ko sa inyo yung kanilang tent. Actually, para ka nasa bahay kung titignan mo. So meron sila ditong airbed, tour box, may fan, tour box, pillows, may ceiling fan na may ilaw. Ayun saan ka pa? At may bintana. Let's move. Dito tayo. Boss Renz, say hi to the camera. Hello. Ito nga po pala si Dennis. Again. Sorry guys, lang. Oo. Nakikitain lang. Yan, naka-mammoth na RTT, tapos naka-Ironman na awning. Tapos meron din siyang ground tent. Huwag natin tingnan yung likod. Nakita ko may mga nakasampay. Dito na tayo. Siyempre, kay Madam Victoria at kay Boss Jonar. Yan, naka-Zenith din pala ito no? Ano yung ibabaw? Oh, okay. Ito, combination of RTT and ground tent. Ito na yung pinaka-favorite spot natin lahat dito. So, lahat naman ng camper ngayon ang hinahanap sa campsite, yung magandang restroom, di ba? Meron siyang 2 wash area, meron siyang men's and women's. At the same time, katabi niya yung pool. Guys, disclaimer lang regarding dun sa 4x2 or 4x4 capable ng pag-akyat dito. 4x2 capable as long as may kasama kayong 4x4 na pwede mag-recover sa inyo in case umulan. Actually, lahat ng light trail pag umulan nagiging hardcore trail talaga yan usually. And ito kasi medyo may mga paahon. Pero sabi naman ni Sir Mike, if ever 4x2 ang inyong sasakyan at medyo nagkaroon kayo ng konting struggle sa pag-akyat dahil umuulan, willing naman i-assist nung mga boys nyo dito. Of course, syempre, bibigyan lang natin ng konting extra fee para dun sa bagay na pag-recover. So, let's see yung kanilang napakalinis at napakagandang restroom. Yan, meron kang sink, meron kang salamin,
Meron kang solar light, may maayos kang toilet, may bidet, may shower, may faucet, kompleto. Sara natin. Yan. So, dalawa yan, men's and women's. And kung saan tayo nagpicture last time, dito yon, katabi ng pool. So, yung kanilang pool, tama ba? Bukal. Fresh running water, free flow. So, pwede kayong mag-set ng ano dito, tables and chairs. Pwede kayo ditong tumambay. Kahapon, pinagbigyan lang tayo to take photo. Pero this area, hindi to pinaka-campingan. To preserve yung napakagandang view. At the same time, meron silang mga ginogrow na maliliit na puno. Make sure lang na pag nasa campsite kayo, no picking up flowers, plants. Ingatan nyo yung mga puno, lalo yung mga maliliit katulad nun. So in the meantime, habang inaantay natin sila JV, sa sobrang init, parang gusto ko na mag-swimming. Malamig yung tubig So itatabi lang namin ni RJ yung aming camera. Magmimiming kami kasi kanina pa kami init na init. So ayan yung campsite, dyan sa ibabaw. Ayan yung restroom. Ito yung pool, ayan yung magandang view. Oh, di ba? Ang lalim pa naman ng pool dito. Tayo nga kayo, tayo nga kayo. Ito na yan. Tangkad ni Johnny dito Di ba, ang ganda ng view. Ganda ng view, di ba? Wala kami sa Tagaytay ngayon, Nueva Ecija kami. Hi JB. Binabati nga pala kita sa bago mong achievement ngayong araw. Napakagaling ng pagte-testing mo dun sa rival na UBP. Napatunayan na napakatibay ng rival, sumira ng isang Starlink. Congrats, brother. At shoutout nga pala kay Dirty Driver. Ay, shoutout sa nag-crash mong drone. Casualty. Oo. Mapapalitan na daw ng misis niya yung kanyang drone. Okay, very good. Bumili ka sa Altitude Digital. Ay, syempre. May discount ako doon. Meron Yes. tayo doon. Alam ni Brother Dennis yan, nagamit na. Tsaka yung mga nanonood dyan, kung kailangan nyo ng action cam, kailangan ko ng Ace Pro, katulad na itong gamit natin ngayon. Pero ang ganda ng low light nito, boss, no? Na-try mo? Meron. Ganda ng low light nito. Yung naghahanap po sa nakasagasa ng Starlink, ang plate number. Anong plate number nun? Ayan, ito po yung nakasagasa sa Starlink. Hindi umilag Sarado ng Starlink. May paan naman, no? Yun ang tinatawag na expensive mistake. Okay, so katatapos lang namin maligo ni Mami She. Tingnan nyo yung binigay nila sa amin na windbreaker, NGRP. Ganda, di ba? So, last night kasi, nag-potluck kami dun sa common area. Ngayon naman, dun kami kakain kila JB. So, nagluto ako ng kaldereta. Nagluto na rin si Mami Shen ng champurado. Hindi ko alam ba't ngayon yung niluto to. Merienda yan. Yan. Merienda. At dahil naiwan namin yung rice cooker, nanghiram kami ng kasirola. Mag-thank you ka kay Crazy. Thank you, Crazy. Shoutout sa inyo ni Carlo. Ay, mainit. So, yun. Pinagtabi ko na rin si Mami Shen ito. Malamig na champurado. Tomorrow, almusal niya. At lalagyan niya ng Bear Brand na toppings. Saan niya lalagay, boss? Sa Mike Coolman. Galing ng pasok ni RJ doon. Baka mauna yung Mike Coolman bago rig mo, Anyway, nadali na natin to doon. Let's eat with the group. NGRP, let's go. Wow! Inipit. Sir Mike, thank you so much po sa napakasarap na inipit. Let's go. Sir, kain na po. One of the best parts of camping is definitely the food sharing. Sama-sama kaming muling nag-dinner ngayon, and it's one way of building connections with fellow campers through good food and great conversation. Ito na din ang last night namin sa campsite na ito. Dahil tomorrow, we'll be heading further up north to experience naman ang napakalamig na campsite. Very memorable sa akin ang campsite na yon dahil yun ang pinakaunang overlanding experience ko. Pinoles! Ang ganda lang ng swerte.
Kaso ano, kain Mapit. Hindi kaya ng... One more. Pangkasal talaga yun. No? Prizes! Na po sa buffet. Congrats, Joanna! Malakas siya kay Lord. Amen. Panalo! Panalo! Panalo!